Hindi natin kinukonsinti yan. Walang pangungonsinti dito. Ang sinasabi natin dito, dapat intindihin kung bakit nagagalit ang mga manggagawa at ordinaryo Pilipino, ang mga kabataan. Bakit ang bilis hulihin kapag mga ordinaryo? Bakit ang bilis hulihin kapag mga manggagawa? Bakit kapag mga senador, mga congressman nasangkot sa daang bilyong piso ng flood control project na ghost and anomalous? Oh. So yan ang yan ang binabanggit natin dito, kaya nag-a-assist tayo dito. Wag yung ilihis ang issue, ha. Wag yung ilihis ang issue. Sinasabi niyo si Eli nangungunsinti ng mali, nangungunsinti ng karahasan. Sige, puntahan natin yung karahasan. Hindi ba mas marahas ang ginagawa sa atin ng mga gago, ng mga politiko, mga congressman at mga senador na nangungurakot ng daang bilyong piso? Ha? Nalulunod tayo, binabaha tayo, nawawala yung bahay natin, yung mga pinag-ipunan natin. Hindi ba mas masahol yun? Hindi ba mas malupit yun? Hindi ba mas marahas yun? Bakit nyo ngayon pagdidiskitahan, pag-iinitan yung mga kabataan na nagpapahayag lang ng damdamin nila? Bakit nyo pagdidiskitahan at pag-iinitan yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga manggagawa? Makatwiran ang pinaglalaban ng mga tao, kaya nagagalit, kaya merong nagwawala, kaya merong naghahagis ng bato. So ayan, kung tutuusin, may point naman talaga si Eli. Yun nga lang, pointless. Hindi daw siya nangungunsinti. Okay, ipaliwanag ko base dun sa mga sinasabi mo. Una, kaya mas mabilis mahuli yung mga relihista kasi nandun na sila, nanggugulo sila, nananakit sila. Kumpara dun sa mga senador na sinasabi mo na nagnanakaw at nangungurap. Subukan mo yung nagnanakaw at nangungurap na sinasabi mong politiko ay mahuling akto na kinukuha ang pera ng taong bayan. Uhulihin din sila kaagad. Yan ang tinatawag natin na due process. Hindi puro bintang, hindi puro paratang. Ang kailangan may ebidensya. Kagaya mo, for example, pinaratangan ka ng pagnanakaw. Alangan namang hulihin ka kaagad. At saka sinasabi mo dito na may point at may punto yung mga kabataan, mga manggagawa na manakit, mamaltok, mambato, magwala, manakit. Kailan pa nagkaroon ng karapatan na manakit ka, magwala at manggulo at mangwasa ka sa kalye? Talaga ito si Eli eh. Alam mo Eli, huwag ka na magaling-galingan, magdunong-dunungan. Ang ipaglaban mo na lang, yung ipinangako mo sa mga manggagawa na ipapareho mo ang Manila rate sa provincial rate. Inaabangan ko rin yun, aba. Yun ang ipinangako mo sa tao, kaya ka sinuportahan. So ngayon, bilis-bilisan mo naman na pagparehohin ang provincial rate sa Manila rate. Nakakainip. Huwag kang sumali sa ganyang mga usapin. Hindi yan saklaw ng iyong talino. Nagmumukha kang pigsa. Na pag hinog na, puputok na. Wala kang karapatang bumoses dyan. Nagmumukha kang clout. O baka naman nagpapapansin ka lang. Huling eleksyon mo na yan. Huling pwesto mo na yan. Pag hindi mo nagawa at natupad yung sinasabi mong provincial rates at Manila rates na paparehohin mo. Kahit imposible, aantayin ko yan. Go!